Yes, no, 2 years ago, nagpuli ako sa Iloilo kay na-detach ang akong retina sa right side, sa right eye. Di ko kabalo kung nga pero ang hambal sa doktor, kung taas na kuno katama ang imong grado, kag wala ka nagagamit sang eyeglass, naga-protrude na kuno ang imong nga mata. Doon nagapamirsa siya pagwa to the point nga muna ma-detach ang retina. Siguro gid man kay sa nag-Bible school ko wala na ako nagamit antipara. Ang rason ko kay kung mag-antipara ko bilog nga adlaw, pagkagabi basketball, lubog mata ko. Tiyo na nga hindi na ako mag-antipara para pagkagabi no medyo makakita pa ko gawa. Tiyo mo wala ng rason, no? Tiyo wala naging ko ka basketball halin sang mga 2 years ago. Sige lang, so bago siguro naman no, nga chapter sa kabuhi. And pagkatapos ang June to no, last 2 years ago, June, pag-abot ko dito mga wala pa 1 week, do mga 3 days pa lang ata or 3 to 4 days. Inoperahan din ko. No, nagkaduwa-duwa pa ko kay gambal pa ko sa doktor, pilagid do ka. Pilagid. Why man siya kahambal kung pilagid? Dito kasi syempre kaduwa-duwa ko eh. Pero pag hambal nila sa akin nga, okay. Sige, okay. No? Okay man ko na mo. Okay. After sa tong operation, mga 6 months, siguro yes, no? Mga 6 months nga nagaduko lang ko. Kaya ginbutangan nila sang silicone oil, silicone sa sulod sang mata. Tapos maduko ka lang, kay ang silicone, i-push ya ang retina balik sa iya nga place. Kag mag-naturally magahilang siya. So 6 months ka duko, magtulog ko tagilid lang, tapos ipit ko lang lawas so kay di pwede ka kakaya. Dapat takilid ka lang. Bilog nga duko. Amo nang for 6 months. For 6 months, wala man ko nagwa sa balay ko. Sa balay namon. Ako yung balay. Wala ko nagwa for 6 months. Hindi man ko pwede ka sa simbahan. Pero after sang 6 months, naghambal si tatay ko nga makadto ko sa church dito sa Igbaras kag mag-testimony. Amo ko mag-testimony lang ko. Amo ko dudugay na ko kawali mo. Ako mawali na lang ko diretso. Tama to, from that time on hasta nga sige-sige nagawali ko every Sunday na dito, no. Di salamat sa Ginoo. 2 ka operation, 1 year ang langat. Actually, nag-undergo ko sa 2 ka operation, 1 year. Gid una na 6 months, ang basang doktor, PD 6 months. Galing sang ulihi nga after 6 months, remind kong doktor, hindi siya sugot. Kaya ko may imo gapamilit ko, pero hindi gid siya. Kaya gusto ko magbalik na dayon. Hindi siya magsugot, kaya ko may imo, nag 1 year gid. Kag after a year, pa-opera ko liwat. Subong, ang status niya, hindi siya nagbalik gid sa 100% nga pareho sang dati, pero makakita na siya. Sang una, last 2 years ago, may itom, ang side lang makita ko, dire lang ang side, no? Peripherals lang ang makita ko. Salamat sa Ginoo, although nga hindi siya perfect, medyo buron siya, pero maka-recognize man siya sa mga dago, mga letters kag sang tao. Salamat sa Ginoo nga natapos. Ang pinaka natingalahan ko man gani nga wala man ko nasubuan, no. Hambal niyo nga basi taas na ko ng EQ ko, hambal kung taas EQ mo. Lonely ka daw ko, no? Hindi man ko lonely. Hindi ko kahit hindi kung ano, no? Pero salamat sa Ginoo nga nalampuasan tanan. Subungaga, let's go to anchor sa atong pagpamalandong diri sa Exodus chapter 17. Exodus chapter 17 in verse number 14. Since nga anniversary, and of course, no, nagahambal man na siya sang post-battle nga dapat himuon sang isa ka or ginhambal sang Ginoo sa kay Moses after post-battle.
Exodus chapter 17 in verse number 14. Siguro basahon ko lang ni. Kung may mga Bibles ka mo dira, sundon niyo lang sa inyong mga mata. Ako lang magabasa, no? Ang pulong sa Ginoo nagahambal diri sa Exodus chapter 17 in verse number 14. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Magapangamuyan na kita sa kadali lang. Ginoo, nagapasalamat kami sa sining adlaw nga imo ginhatag sa amon. Salamat Ginoo sa imo nga kaayo sa sining church, Faith Baptist Church Ginoo. Salamat man sa imo kaayo sa kabuhi sang ila Pastor Bayona, kag sa mga staff Ginoo nga ari diri sa sining nga lugar. Kabay pa Ginoo, nagapangamuyo ako nga ikaw magpadayon, nga mangin matutom, nagasalig ako, nagapati Ginoo, nga ikaw magpadayon nga matutom sa sining nga simbahan hasta Ginoo sa imong pagbalik. Ikaw maghatag sa kusog kabakod sa ila, even Ginoo sa mga members sa sining nga simbahan, ikaw magbulig sa ila sa adlaw-adlaw nga pangabuhi, mag-strengthen sa ilang nga pagtuo, kag magbantay, mag-protect sa ila Ginoo. Tanain ni, among ginapamalandong, hatagig misang lang ito niya kaalam, kag paghangop Ginoo sa pagtuon namon, sa paglantaw namon sa iyong pulong. In Jesus' name, amen. Ang Exodus chapter 17 is about sang post-battle between Israel kag sang Amalek. Kag after sang battle, ang pinakauna nga ginhambal sang Ginoo sa kay Moses is to write this for a memorial in a book, number 1. Number 2, and rehearse it in the ears of Joshua. And number 3, I will utterly put out the remembrance of Amalek. Dira kita magalibot no sa aton nga pagtuon sa sining aga. Ang mga anniversaries, ako nga paglantaw sina no sa akon nga opinion, sa akon nga viewpoint. Ang mga anniversaries, mga small victories ina. No? Mga small victories sa isa ka church or pwede natin mahambal nga milestone, no? Sa sinang milestone, sa sinang mga small victories, naga-pause kita para sa pag-celebrate, sa pagpasalamat sa Ginoo sang iya nga kaayo. For example, subungat nga tinion 22 years nga faithfulness sang Ginoo sa sininga church, sa pastor, kag sa congregation. But this morning, allow me to point you out sa different angle, sa lain nga angle, sining nga butang. Ang anniversaries para sa akon, hindi lang siya ginatawag nga celebrations or celebration. They are checkpoints. Ginatawag ko ni nga checkpoints, no? Ano ni mga checkpoints kani? Ano ni ang checkpoints? Kung mag-agi ka mo sa dalan, may mga checkpoint, gina-check kung sakto inyo documents, ara inyo nga mga lisensya, kung sakto ang inyo mga gears, pag yun ka mo. Para sa ako, nang ini nga checkpoint, no, sa ginatawag nga ang anniversary bilang checkpoint, diri kita nagaponder kung bala ang aton tagipusoon, moving forward, is still right with God, or diri kita nagaponder man, ikaduwa, kung ang aton bilang panghuna-una, or ang direction, nga aton ginatahak is still right. And of course, ang aton nga pagtuo is still right with God. Amo na ginapatihan ko no nga dapat naton or dapat ninyo or dapat naton pamalandungan samtang naga-celebrate kita or naga-enjoy kita sa sining fellowship sang anniversary sa sining simbahan. Number 1, gusto ko nga ihambal nyo, similar ini sa natabo diri no sa inaway between Amalek kag sang Israel. Ano ang aton himuon moving forward? Ano ang himuon sang isa ka church moving forward? After sang sining mga small victories, after sang sining mga milestones, ano ang dapat naton himuon? Ang pinakauna nga gintudlo, nga gin-instruct sang Ginoo dira sa kay Moses is write this for a memorial in a book. Write this. Why nagambalang Ginoo diri nga kay Moses, enjoy, rejoice
Ang hambal sa Ginoo, write this. Sa church naman, actually sa school naman, subong is about inspiration. No? Inspiration sa pulong sa Ginoo. And nakita na ko, no, ang ining book bala dire, no? Ang gapati ko, no, ang ginhambal dire nga book is ang Pentateuch, no? Ang first 5 books ni Moses, which is the foundation, no? Sang tanan nga natabo sa nasyon sang Israel, halin sang creation, hasta nga nakagawa sila, kag nangabuhi sila dito sa promised land. Ang nakita natin, pinakauna diri hambal sa Ginoo, write this. Sa isa ka battle gali, kung may ara kita ginaagyan nga battle, it's not about ourselves. Hambal sa Ginoo, Moses, write this. Aring natabo Moses, hindi sa kon paano ka nag-raise ang imo kamot, paano nga ginkapoy imo kamot, tapos ginbuligan ka ni Aaron kag ni Hur. Hindi mo na. Hindi about sa, yes, of course, part na, no? Ang mga hardships, mga kabudlayan. Pero hambal sa Ginoo, write this. Amo ni Moses, ang isulat mo, which is nangin foundation sang kamatuuran nga generations, sa mga next generations, mabasa nila, mangin source ng encouragement, mangin source na kung sa diin, ma-build up ang ilang faith. Amo na din ang gusto nga tudlo sa aton sang Ginoo. Ambal sang Ginoo diri Moses sulatani. Saan tayo sa Ginoo mahambal sa aton amo sini. Amo ni tabo, amo ning himuon mo, amo ni ang ginhimo sang Ginoo sa aton kabuhi. Pero kung panumdumon ta nga ayhan mahambal ang Ginoo nga write this. Nga ginhambalan niya si Moses nga Moses sulatani. May mga ihambal ko diri, no? Hindi ko kabalo, no? Kung santo man. Pero maybe, hindi lang maybe, ako yung gapati ko, gina-present ko sa inyo as maybe. Pero ako personally, I believe nga this is a reminder sa kay Moses kung ano ang ilang purpose. Kay memorial mo, bisitahon liwat, basahon liwat, retell liwat. Actually, sa Bible, sa pangabuhi sang nasyon sang Israel, gina-rehearse na liwat ang kasuguan sa ila. Gusto sang Ginoo nga i-remind sila sang ilang purpose. Ano ang purpose nga aara sila dira sa wilderness nga na? Ano ang purpose nga nagatubang sila sang mga battles nila sa pakadto dito sa promised land? Naging promise sa ila sang Ginoo. And number 2, kapati ako nung this is a redefinition sang ilang mission. Tandaan nato no, reminder sang ilang purpose. Number 2 is redefinition sang ilang mission, and number 3, a record of comfort. Pamalandungan nato ining tatlo kabutang diri no nga ginhambal. When I say reminder or pag-revisit sang ilang purpose, bala nyo, ang purpose, ginatawag na nga, the why. Nga Kristohanon kita. Nag-agi kita sa sining mga batos. Nga nagdaog kita sa sining mga batos. Nga may mga amos sini kita nga mga ginaatubang. Tandaan naton, ang ginatawag nga purpose, hindi ina siya changeable. Sa kabuhi isang Kristohanon, ang aton nga purpose, ang ilang nga purpose, kanay Moses, ang aton purpose, sa individual naton kung i-personalize naton ini. Hambal sang Isaiah chapter 43. Isaiah chapter 43 in verse number 7 namaya, even everyone that is called by my name, hinambal ni sa nasyon ng Israel, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. For I have, liwaton ko lang, I have created him for my glory. Amo nang hambal ko, ang aton purpose is unchangeable. Why na yaga bago? Bisan halin sang una nga panahon sa nasyon sang Israel, sa pagdeal sang Ginoo sa nasyon sang Israel, sa pagsaylo sa hintil, hindi na yan mag-change. Wala nagabago. Wala nagalain. Tanan ini nga nagkatabo sa kalibutan,
Mga tao, ma-save, mga tao nagpangalagad sa Ginoo, mga unbelievers, mga believer, tanan ina, even sa kabuhi sa mga believers, nga damo kita ginaagyan, tanan ina for God's glory. Tanan ina, ang unang aton purpose, and that is unchangeable. Ano bot silingon sina? No? Ano ang bot silingon sina? Bisan, halin pa, no? Halin pa sang first year, second year anniversary, hasta sa 22nd ng anniversary sang Sininga Church, I believe, gapati ko, no, nga ang purpose, nga naga-exist kita, or nga ari kita sa Sininga Kalibutan, nga ari kita sa Sininga Church, is for God's glory. So, amo nang always reminder, para kay Moses, para sa kay Moses, yes, no? Hamba sa Ginoo, Moses, write this as a reminder sa imong purpose. Nga naga-ari ka di sa wilderness, nga nagapakadto, anong imong purpose pakadto dito sa promised land. That is why it is a reminder sa aton nga purpose. Number 2, re-evaluation or redefinition sa aton nga mission. Ano aton nga mission? Ang magabaka nga mission, the what? Ano? No? In Acts chapter 20, in verse number 24, ang pulo sa Ginoo nagasiling dire. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord to testify the gospel of the grace of God. Anong mission ta? Ang mga mission ta lain-lain. And sometimes sa aton nga mission redefine kita, re-evaluate kita. Aon gamay man lang ako ng experience, no, when it comes sa ministry. Pero for 2 years nga gapungko lang ko kag nagamuni-muni, amo ko na-conclude ko when it comes sa ministry, when it comes sa hikot sa hilikoton sa Ginoo, wala sang perfect kagamamba nga amugid ni nga strategy or approach. Dapat adaptable ka, flexible ka, naga-learn ka, naga-re-evaluate ka, kag naga-redefine ka. Just like for example, bila subong, no? This sa mga nagligad nga mga binulan, nagapander ko kay feeling ko bala, do bata lang gawat tsura ko, especially kung makapang-shape, kung makapang-gunting ko. Pero ang sulod sang panguna-una ko daw lain na. Daw hindi na ko ka-relate sa mga Gen Zs. Especially kay daw bata, pamangkin ko. Tapos ang akon nga field of work, daw dira nga area, kinahanglan din sila intindihon. So, kinahanglan ga-istorya, para maintindihan mo kung paano gadalaga ng ilang panguna-una. So, amo na ko nga, wala sang perfect approach, wala sang perfect strategy, dapat naga-re-evaluate, naga-redefine. Amugali na, no? No? Although nga, dawlain ka na nga scope sang pagpanumdum, kaysa sa ila, ba't kinanglan mo himuon? Because amo na aton nga mission. Dambagan na dito sa Acts 20:24, to testify the gospel of the grace of God. Kung ano man nga kung ano man nga approach ang himuon, importante to testify, ang muna nga mission, to testify the gospel of the grace of God. Himuon naton ang any means, hambal na Apostle Paul, any means, nga pwede naton mahimo in order nga fruitful naton, mapabunga naton ang isa ka hilikoton. So, amo na ba ko nga ang aton mission is changing na. Nag-redefine kita, nag-re-evaluate kita. And ang tinatawag na mission, hindi lang sa related, no? Hindi lang siya related sa hilikoton sa Ginoo. Sometimes sa aton personal life, kung diin kita gibutang sa Ginoo, kung ano mang aton nga profession, dira kita gibutang sa Ginoo, kung diin man kita nga situation, kung diin man kita nga area sa aton nga buhi, dapat nag-redefine, re-evaluate, nag-grow kita, nag-learn. So I believe no nga amo pa ning gusto sang Ginoo
nga itudlo sa kay Moses nga balya, Moses, write this. This is a reminder sang imo nga purpose. This is a re-evaluation sang imo nga mission. And gapati ko, no, amo man na sa aton nga kabuhi subong nga panahon bilang Kristohanon. Ang ika-3 dito, no, may ara pwede rin sugpon ko, no, mamangkuto na ito na kaugalingon, no. Amo ni siguro para mag-reevaluate or mag-redefine, mamangkuto na ito na aton ko, is my mission still aligned with God's will? If yes, no, amo ko galing changing, ako kasi unstable kay changing. Pero pamangkuto na ito na kaugalingon naton, ang mission ko bala, aligned pa sa will sang Ginoo. Kung ano man bala, no, ako nag-adjust ko, no, dako gig adjustment sa akon, especially sa first year, no, sang pagpaayo ko. Maybe mo ko basi kinanglan ko na mag-renew, mag-refocus, or basi may mga butang hindi ko pabalaan kag kinanglan ko i-reinforce, no, para sa kadayawan ng force ng Ginoo and para sa hilikoton sa Ginoo. So, mo lang ginapatian ko no, ang ikaduwa diri ng matunan naton is that ang Ginoo nag-ambal sa aton nga basi kinahanglan mo mag-re-evaluate sa imong mission. Ang ikatatlo diri nga nakita naton sa sining Exodus chapter 17. Number 3 ni no. Exodus. Ang ikatatlo is record. No? Record the spiritual comfort you receive. Hindi lang no, sa pag-remind, hindi lang sa pag-re-evaluate, kundi sa pag-record. Record sa spiritual comfort you receive. Ginhambal din sa Ginoo nga, okay, Moses, write this, kay mangin record ini sa pila ka adlaw nga pwede mo lang tawon liwat. Basic kinanglan mo sang mga reminders or evaluation, this is the record nga pwede mo lang tawon liwat. Ang comfort dire nga ginamin ko, makita nato ini sa 2 Corinthians chapter 1 verse number 4. Nantawan niyo lang 2 Corinthians chapter 1 in verse number 4. Ang basang Ginoo dire, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble. Take note, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Basi nag-aagi kita sa sining mga battle. Just like kay Moses, nag-agi siya sa nga battle because basi hindi lang amo na ang battle nga maagyan niya. And of course, no, sigurado gid nga ang ina nga battle hindi lang battle para sa iya kagalingon, kundi battle man sang iban. Nya konsidein kung may record, may lantawon ng iban, kung paano kaging comfort sang Ginoo, the same comfort man nga pwede mo mahatag sa iban. Ang ginamin ko diri nga comfort, hindi ni siya nga emotional relief nga comfort, no? Pinaka-normal nga meaning kasi. Ang ibig sabihin nako, this is God's equipping. Gina-equip kita sa Ginoo sang comfort nga kung magbalik liwat sa aton ang ina nga battle, hindi na kita matamaan, ka-damage. Diba? Kaya siyempre kung hindi kita kabalo, pagka-igo, damage na yun. The second time around, kay kabalo na kita, ma-minimize ang damage. And number 2, hindi lang para sa amo na your battle scar becomes someone else's shield. Amo na ang basang Bible din, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith ourselves are comforted of God. Kung ano to ang gingamit sa Ginoo, hindi lang sa kung ano-ano nga paano nato na survive, kundi ano ang gingamit sang Ginoo nga kamatuoran, nga pulong, nga gingamit niya nga nag-comfort sa aton. The same comfort pwede naton mahatag man sa iban. And that is why, amo na hambas ang Ginoo, Moses, write this down for a memorial. Ay gusto ko mangin record ini, hambas ang Ginoo,
nga lantawon liwat, balik-balikon liwat, kag many will learn, future leaders will learn, ang next generation will learn from your battle scars. Hindi lang no ang paano mo nabaton ang scar, kundi paano ginheal sang Ginoo ang scar. Kag paano na overcome, paano na endure. Ang totoo ng ministry oftentimes, nag-flow siya from shared suffering and shared comfort. Wala sang perfect. Conclude ko lang wala sang perfect na program. But, kung tanan ka mo is in the same mind. Bisa ano pa nakakalain ang program, nami na siya. Because, ang ministry nito often flows from shared suffering and shared comfort. So, ako nagapati, no, as I ponder sining Exodus chapter 17 dire, nga amo ni ang gusto sang Ginoo nga itudlo kay Moses, kag gusto yaman itudlo sa aton subong nga panahon. Nga write this down, this is a reminder, this is redefinition, and this is a record kung sa diin mangin source sang growth, mangin source sang strength, mangin source sang encouragement sang iban man nga mga Kristohanon kag sa iban man nga mga naga-sunod. Dala niyo ang anniversary, hindi lang na siya ginatawag nga looking back. No? Isa ka aspect sang anniversary or sa mga kung ano man nga mga events events nga kaangay sini. Hindi lang siya looking back, looking forward man siya, no? And that is why ang Ginoo nagambal write this for a memorial in a book. Let your spiritual battles become, number 1, testimonies of purpose rediscovered, missions redefined for the new season, comfort that will comfort others. Tatana ng tatlo ka butang dira under sining first nga ginhambal sang Ginoo sa kay Moses nga write this for a memorial. This is testimonies of purpose rediscovered, missions redefined for the new season, and comfort that will comfort others. Makato kita sa ikaduwa, no? Para hindi na kita maglawig, no? Ang ikaduwa diri nga ginhambal sang Ginoo sa kay Moses, write this for a memorial in a book. And number 2 is, and rehearse it in the ears of Joshua. Nga Joshua. Hindi pilis Caleb. Nga si Joshua. Nga kinahanglan i-rehearse ini sa talinga ni Joshua. Number 2 nga pamangkot, sino ang imo nga Joshua? Nantaon tanay, no? Atakihon, isang lain nga pag-atake. Lain nga pag-atake. Ang word nga rehearse sa King James Bible, kung imo lang taon ng tanan nga mga word nga rehearse, may mga different na silang paggamit depende sa konteksto. Depende sa konteksto. Ang una, hindi niya siya magambang nga rehearse nga do parehas plus kalibutan nga nagapractice ka para sa performance. Kundi una, nakita natin dito sa Exodus chapter 17 in verse number 14. And they rehearse it in the ears of Joshua. Ang ibig sabihin dire, nga si Moses, dapat niya i-retell kag i-remind si Joshua sa kung ano kaayo ang Ginoo. Kung ano ang itawag nga justice sang Ginoo at that time. Kung paano sila ginbuligan sa Ginoo. That is why amo nang word nga rehearse dira. To retell and remind. Sa Judges chapter 5 in verse number 11, ang hambal dere, lain naman nga paggamit sang word nga rehearse. Hambal sa Judges 5:11, they that are delivered from the noise of archers in the places of drawing water, there shall they rehearse the righteous acts of the Lord. Kilala niyo si Deborah. Si Deborah, may ara ko na sang dito ko sa Ililo, may ara ko sang pagtuon about womanhood.
Hindi man ko woman, pero a womanhood. And sa paglantaw ko sa Bible, sa pagtuong ko sa pulos ng Ginoo, though si Deborah siguro ang pinakanami nga example sa womanhood. Kaya mo, at that time, hindi si Deborah ang leader. Kaya sometimes doon misinterpret na nga si Deborah ang leader. Actually, ang leader at that time si Barak. Hindi si Barack Obama. Ginasunod ko lang Barak kasi siguro ang munang panghambal nila dito sa unang panahon. Si Barak, no? Pero napagwa niya, no, nga si Barak nga maayo nga leader bangod sa support nga hatag ni Deborah. Pero of course hindi kita magpadalom dira kay masidra kita karon. Ang ginatagaan nila kamo sang sang background story kasi ni. In Judges chapter 5 in verse number 11, ang paggamit diri sang word nga rehearse, nagahambal ini isang declaration kag celebration sang righteous deeds sang Ginoo. Because ang next nga verse nagahambal nga nagkanta si Deborah sang praises sa Ginoo. So kay nato ang rehearse nagahambal sang retelling, reminding. And then ang word nga rehearse diri sa Judges 5:11 nagahambal sang pagdayaw. No, hindi lang gina-remind, gina-retell kundi ginahambalan siya sang pagdayaw, ginadayaw ang Ginoo sang iya nga nahimo. In 1 Samuel chapter 8 in verse number 11, dasigon ta lang kay mga examples lang ni. And Samuel heard all the words of the people and he rehearsed them in the ears of the Lord. Lain naman nga paggamit sang word nga rehearse. Ang si Samuel namati siya sa ginhambal sang tao, sa mga ginhambal sang tao. Kag ginhambal niya balik sa Ginoo, ginrehearse niya balik sa Ginoo to report or repeat back to God what had been said. No? I-report balik sa Ginoo. Iti pagi sa pagi sa pagpangamuyo. Siguro maybe isa ka aspect sa rehearsing is dira ang ginatawag nga prayer, no? Kag intercession. Kag pwede naman na makuhaan sang lesson nga ang gusto sang Ginoo diri nga itudlo sa aton nga when we retell, when we remind, when we testify about God's goodness, about God's kung anong ginhimo sang Ginoo sa mga deeds sang Ginoo sa aton nga kabuhi, dala na dira ang prayer, no? Ang prayer maybe sang aton, maybe sang iban nga tao, or maybe sang iban nga fellow Christian. Pero amo nang paggamit ng word nga rehearse dira. In Acts chapter 11 in verse number 4, but Peter rehearsed the matter from the beginning and expounded it by order unto them. Sa sining instance, si Peter diri nag-rehearse, gin-recount niya, of course gin-retell and gin-explain niya in details. So sa sining mga examples, no? Sa sining mga examples, makatuon kita makita natin ang glimpse kung ano ginabuot silingon sang Bible kung magamba siya nga rehearse sa Acts 17 verse number 14. Kaya hambal din sang Ginoo sa kay Moses, amaya write this of course, and number 2, rehearse it in the ears of Joshua. Gusto niya nga i-explain detail by detail sa kay Joshua kung ano natabo. Gusto niya nga paagi sa pag-rehearse niya, madayaw ang Ginoo. Gusto niya nga sa pag-rehearse niya, gusto niya nga ma-remind si Joshua, mahambal liwat kay Joshua ang mga butang nga nag-transpire dito sa Valley of Rephidim. Ay ang inaway nga natabo sa Valley of Rephidim. Nga ahaw. Ang mamangkot nga. Nga gusto sang Diyos nga i-rehearse ang ining mga butang, i-explain detail by detail sa kay Joshua ang natabo diri. Ako nga pati, nga ginhambal ini, gin-rehearse ini sa talingas ni Joshua because si Joshua ang next nga leader. Di ba? Si Joshua ang next nga leader. Ang basa Ginoo, write this for a memorial. Number 2, rehearse it in the ears of Joshua. Do payas na kagina sa hamba ko sa equipping. Gamiton sang iban bilang shield. Gamiton sang iban bilang stepping stone. Balan niyo sa hilikoton sang Ginoo. Dito sa Ililo, damo ko batian. Gusto nila na sang
gahambal na sila sang kunsin o mabulos. And nakita ko sa likoton sa Ginoo kinahanglan gid man sang continuity. Kinahanglan nga mag-continue ang hilikoton sa Ginoo. And paano ina ma-continue ang hilikoton sa Ginoo? Siguro nakita natin diri by rehearsing it in the ears sa mga next generation. Ang Joshua diri nag-represent no sa mga next generation. Kag naghambal ini sang pag-disciple. Amo na nga nagahatag kita sa mga testimony, hindi bangod nga ipasubuon or masubuan. Nagahambal kita sa mga testimony so that the next generation makita nila kung paano ang Ginoo naga-work. Kag ma-challenge sila nga, nami ni sundon. Sa tuod lang, ang bagay na pastor, ang akon nga lulo isa pastor. Sa tuod lang, ang akon nga lulo by woman man, no? Sa halin sa CPU, sa ano nila, sa ano kaya na, usa daw religious education, no? Sanguna pa to. Ako tatay, pastor. Ako nanay, bibuluman. Ako pastor, amot lang mga sawa, bibuluman. No? Pero, one thing nga nakita ko, halin sa akong nga lolo, asa sa akong nga tatay, wala mo ko nakita nga nangin bitter sila bla. Sa likoton sa Ginoo. Wala mo ko nakita nga gintabayan sila sa Ginoo. Ang perme lang gina-claim na sa akong lulo, bata pa lang ko. Wala mo, I don't know, no, kung normal lang na, pero 5 years old, sindihan ko na kung yung pangwakal sa tao sa palibot ko. Ang perme lang ginamba sa akong lulo nga, hindi magutman ang bata sa mga mataro. Hindi magutman na aral na sa libro ng Psalm. No? Amo na yung purpose sa Ginoo, nga ginhambalan niya si Moses, rehearse it in the ears of Joshua. Kinahanglan naton sa mga Joshuas. Kinahanglan naton nung ginahambal, ginatudlo kung ano ang kamatuuran sang pulong sang Ginoo, kung paano ang kaayos sang Ginoo sa sininga hilikoton. Or kabutang naton sa individual, no, kung i-relate naton sa individual naton nga pagpangabuhi, kung paano nangin maayo ang Ginoo sa aton nga kabuhi sa kita nangin Kristohanon. Gapati ko no nga amo nang gusto diri ang i-drive out sang Ginoo sa kay Moses, kag pwede naton matun-an sa sininga panahon sang ginhambayan ni and rehearsed it in the ears of Joshua. May aragan ko talantaw, no? Pwede ba na gamiton ng anime? Nga example. Pero ang istorya mo no? Gamaman ko sa ano imong sino ang imong king. Kaya ang gintudlo no sa isa ka ninja nga you have to protect the king. Tiyang basang teacher nga ninja balya ang king amo ng next generation. Pero at that time ang story abi may mga butang daw hindi siya bala maka-proud just in order to protect the king. Tambaya hindi amo na. Ang basang sa tong karakter ang baya dapat hindi lang just to protect the king, but we give them the future that they can be proud of. Hindi lang ang ways, kundi ang truth nga mahatag naton, ma-impart naton sa ilang kabuhi, nga future, pag-on nga foundation, nga pwede nila matindugan sa pila ka adlaw as they face their own battles. So, I believe, no, amo man ang ginahambal diri sa Ginoo, sang pagambaya sa kay Moses, rehearse it in the ears of Joshua. Regarding sa sinino nga point, may arabla ko ginaisip nga do programa sa young people, pero wala pa man sa isip ko pa lang.
Itawag ko na nga 2:22. 2:22. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Dito sa amang simbahan. Dala nyo, hindi ako kabalo kung hambal ko na pero hindi naguro ko magdugay dito sa Mindanao, no? Kinanglan ko na magpuli man sa amon. That is why ang work sa busok as much as I can, nga ari po ko dere, ginamatamat naton pasa na, no? Sa Joshua. Ang pwede ko tayo matudlo, katag na tanan, as much as I can. 2 Timothy chapter 2 and verse number 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Halin sa kay Timothy, sa kay Paul, kay Timothy, among many witnesses, i-commit sa faithful men nga able to teach others also. Kung discipleship program, 2:22. Ay, sobra na. 2:22. No? 2:22. 2 Timothy chapter 2 and verse number 2. Kapatid ko, no, amo nang kinahanglan naton. Amo nang kinahanglan sang isa ka church, amo nang kinahanglan sang isa ka ministry, kung gusto naton sang continuity. Mag-refocus kita, no, sa halin sa mga kabataan, pakadto sa juniors, pakadto sa young people. And I believe, kapatid ko, I don't know, hindi ko kabalo, kaya inubo ko malang ako nga experience siya. Maybe, amo na yung sakto nga pamaraan para nga ma-solve ang problema sang kung sino ang magbulos or sino ang mag-continue sang helikoton. Mabalik kita dito sa Exodus, kaya basi magutom na kamo. Dasigon ko lang gid ni. Exodus chapter 17. Third point na kita. Ang first point na gusto sang Ginoo ito daw sa aton subong is that write this, rehearse it, and ang ikatatlo daw medyo negative, and for I will utterly put out the remembrance of Amalek. Put out the remembrance of Amalek. Sa aton niya kabuhi, as we go forward, kaya nag-ambal man kita about going forward. As we go forward, may mga butang nga kinalan ibilin. May mga butang man nga kinalan idalon forward. Idalon forward. I-carry forward. Sa diri nga situation, sa diri nga storya, ang gusto diri sang Ginoo nga hindi na gid ni put into remembrance ang mga Amalek. Di ko kabalo, no? Kay basi kalain gid sila ng mga tao. Kay dobalaan ko sa ako nga pag anisar do may mga night vision ni sila. Mga night vision. Kay kung magdulom, daog sila. Pero kung sanag, daog ang Israel. Tiyan ko basi may night vision ni sila kay nga ako magdulom, daog sila. Pero daw medyo na lang daw side track gamay. Pero sa kabuhay naton, may mga butang nga dapat naton ibilin kag may dapat kita dalon going forward. In Hebrews chapter 10 verse number 17, dili naton makita kung ano ang ginhimo sang Ginoo sa aton mga sala. And their sins and iniquities will I remember no more. No? Why niya na setting sa Amalek, no? Kundi ginadala natin ini sa personal, individual nga level natin. Gusto natin establish una nga isa sa mga gusto ibilin sang Ginoo going forward, ibilin naton sa aton nga kabuhi going forward ining mga sins kag mga iniquities nga ginkalimtan na ganit sang Ginoo. No? Even ang Ginoo naglimot na sina. Di ko kabalo basi sa tawhanon. Gidya ang naga-trigger sina nga ibalik gid kag panumdumon gid balik. But isay na sa mga bagay nga gusto ilimtan, gusto sang Ginoo nga ilimtan naton. Inang sins and guilt. Kay amo na ang mga nagapa-bugat sang aton nga dalaganon. Amo na nagapa-bugat sang aton nga Christian walk, no? Spiritual walk naton.
Kag isay na sa mga gusto himuon sa Ginoo nga hindi ta na pagdalon. Going forward. Kung ano man ang aton na learn, amo nang dapat naton dalon, ang mga butang nga nagapahinay sa aton dalagan, amo nang ibilin ta. In Philippians chapter 3 verse number 13 gani nagahambal diri. Philippians chapter 3 in verse number 13. Hambal sang Ginoo diri, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Verse number 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. You can't run forward if you're looking backward. Amo nang gusto sang Ginoo, bilin nato na ang mga guilt, ang mga sin, old sin, ang mga former defeats, ang mga former wounds, bilin ta na. Kay amo lang nang makapadasma sa aton. Amo nang isa ko doon na init ko na bala sang side mirror nga na bala. Ito syempre kung sa side mirror malantaw agad pagka kibot ka, wala man sa amon to hindi man simentado tanan. May ara man simentado pero damo ka man buho nga simento. Kisa maglantaw kasi mirror pag balikid mo kita mo buho ka na. Kisa do sabad man ning sagay lantaw likod sa likod man. Pero wala ko man ginahukasa basta kigan kita. Pero yes no, hindi ka go forward kung nagalantaw ka sa likod. Amo nang gusto sang Ginoo nga ipangbilin naton as we go forward sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo. Ang carnality, no, ang pagpanomdom sang mga kung ano-ano man nga butang, especially pagpanomdom sang mga Amaleks sa aton nga kabuhi. Wala niyo mga Amaleks, mga vengeance katama ang mga tao na. Amo nang gusto sang Ginoo nga ibilin naton just like sa gintudlo sa nasyon sang Israel because ang Amaleks kani mga embodiment ni sila sang hate, embodiment sang vengeance pangbilin ta na. Kaya gusto sang Ginoo nga mag-press toward kita sa mark sa gitawag nga price of the high calling of God. Tanan kita gintawag. No? Tanan nga Kristohanon gintawag sa pinakamataas nga panawagan sa Ginoo una sa kalawasan. So, kung may ara kita nga ibilin, ano ang dalon ta forward? Put on the new man. Ephesians chapter 4 and verse number 24. Ang basang Ephesians 4:24, that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Amo ni dapat ang atong tandaan, sa kitagin save sang Ginoo, ang reason, ang purpose nga agin create kita, no? Kung gin-create kita sang Ginoo sa kaluwasan is sa righteousness and true holiness. Ano pa ang dapat natin i-put on? Hambal sang Ephesians 6:11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Tandaan natin, ang aton nga inaway bilang Kristohanon hindi physical, kundi spiritual. Ikatatlo, Colossians 3:12-14, put on therefore. No? Colossians 3:12. Hindi ko ka-memorize, no? Colossians 3:12, put on, therefore, as the elect of God, holy and beloved, number 1, bowels of mercies, number 2, kindness, number 3, humbleness of mind, meekness, long-suffering, verse number 13, forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Amo na mga butang nga dapat naton i-put on as we go forward. Tandaan natin, no, ang mga Amaleks, no, hindi kita bilin naton na ang mga Amaleks kag i-put on naton si Kristo. Because in Romans chapter 13 verse number 14, ang baya, but put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. So kinahanglan naton nga may mga butang kita sa atong nga kabuhi, may mga dalon kita sa atong nga kabuhi, going forward kung gusto naton mangin bountiful, kung gusto naton mangin fruitful,
para sa Ginoo, kung gusto natin maging effective kita nga anak sang Ginoo, maging effective kita nga Kristohanon sa aton nga community, amo ni mga butang nga dapat naton ibutang sa aton nga kabuhi. But sometimes, no, bala niyo sang manabilang mga nagligad ng mga Sundays, nagwali ako about sa fervor sa spirit, no? Ang Bible dira sa Romans nga fervent in spirit. Amo ni nakita ko isa sa mga rason nga daw ka-generic na lang pamatian ang inyong mga butang. Because sa sininga kalibutan, doon na condition na sa pangunauna sang unbelievers and believers nga every time gani makabati kita sang pagwali, makabati kita sa ngalan ni Jesus Christ, about God, anything about the Bible, daw part na lang no, sang religious system. Nalipat kita nga ang kalibutan mag-condition sa aton sining maybe tawag nila nga spiritual hype, pero nalipat kita nga ang gusto sang Bible is not about sinang spiritual hype, but spiritual passion. Amo na yung rason. Amo na yung ang nakita ko nga nag-threaten sa mga churches subong, especially every time nga Bible naman, Ginoo naman, simba, it's part of my religious religious development or social development. Wala na to nakita, hindi na to nakita nga putting on these things, nga ginhambal dere, sang mga verses, Ephesians 6, Ephesians 4, Colossians 3, nga ang inyong mga butang is not about sang aton nga moral standing, moral development. This is all about sang aton nga spiritual passion. Sang aton nga passion bilang anak sang Ginoo. And if you do not listen, time will come, mangin amo naman kita sana. Mangin numb na kita sa mga butang nga iya sa pulong sang Ginoo. Kay nga how? Gin patamaan na kita sang kalibutan. Kag hindi na kita bawi paliwat. Budlay na magbawi paliwat. So, amo ng tatlo butang nga ginhambal diri sa Ginoo kay Moses. Write this in Exodus chapter 17, 14. Ambaya, write this for a memorial in a book, rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek. Amo na nga ang balaton, no, about going forward. Pero again, I want to point you out naman sa different angle. Kaya nga mabalo, amo na nga balaton nga mga spiritual battles, spiritual victories, mga milestone naton, especially anniversary, mga battles nga nadaog naton. But I would like to point you out sa isa ka instance, isa ka part sang sininga story. Basahon ko ang for the last time from verse number 8. I-istorya ko siya. Ang hambal diri sang Exodus chapter 17 in verse number 8. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Verse number 9. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out, fight with Amalek. Tomorrow, si Moses gambal, I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill, and it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Anong gusto ko diri point out? Ang bako gina, anniversaries, mga victories, di ba? Sa kabuhi naton bilang mga Kristiyano, especially kamo, kita nga mga Kristiyano, may mga battles man kamo,
wag ginaagyan. Sometimes, hindi man sometimes, no? May mga times nga gadaog ka mo, may mga times nga still going through pa ka mo, maybe, I don't know. But gusto ko ma-notice nyo, may isa ka tao, verse number 11, it came to pass when Moses held up his hand. Ang inay nga mga anniversaries, ang mga victories sa inyo kabuhi, ang mga answered prayers sa inyo kabuhi, gapati ko no, nga base, hindi siya matabo or maybe ulihi ang sabat if wala sang Moses na nag-held up sang iya kamot. In verse number 12, this Moses, but Moses' hands were heavy. Heavy ng kamot, no? Ni Moses. And they took a stone. Ara dito, si Aaron, si Hur. Ginbuligan nila si Moses, nga kapoy ng kamot ni Moses, bugat ng kamot ni Moses, ginbuligan nila, nga magtadlong lang ang kamot ni Moses para madaog ang Israelites. May mga Moses kamo. May Moses kamo. May Aaron, may Hur. Tandaan nyo, sa sina nga top of the hill, nobody is watching. Si Joshua, dos dalom, nagainaway, si Moses diri sa babaw, nagaheld sa iya kamot, nobody is watching. Pero siya, ang isa sa mga rason nga, they are winning the battle. Do not forget your Moses. Do not forget your Aarons and your Hurs. Because these are the people nga nagabulig, maybe not hindi sa highlight, but sila ang ginagamit sa Ginoo. Kung sa diin, we are going to win our battles. Ako nagapati nga natapos ko ang akong nga battle because may Moses, may Aaron, may Hur nga ara sa background, unknown, wala na balaan, nga naga-held up sa ila kamot sa Ginoo. I hope no nga you will not forget these people, especially diri sa inyong simbahan. Magapangamoy kita. Ginoo, salamat gid sa imong nga kaayo. Salamat gid Ginoo sa imong faithfulness sa kabuhi sa sining nga congregation. Salamat Ginoo sa kabuhi sa ilang nga pastor nga bisan Ginoo, I believe nga mabugat ng iyang kamot but still nagapadayon. Kabay pa Ginoo nga ikaw gid mag-ula sa imong mga blessings. Ikaw Ginoo magbulig, strengthen sa iya kag sa mga kaupdanan niya with his family. Buligan mo sila Ginoo kag sa mga staff. Ikaw Ginoo pagkamayo sa amon sa mga pagpadayon in Jesus name.